magsilyo? Baka ikaw ang mahiwa. Hayaan mo at ako na ang magtatalok ng masalas. Ihain ko nitong isda. Ang sabi ni Aling Belen. Hindi ko inay. Nag-iingat ako. Hindi pa nagtagal. Inay! Naku po, inay! Nasugatan ako! Aray! Aray! Sigaw ng bata. Diyos ko! Iyan na nga bang sinabi ko sa iyo? Matuloy pala tatakbo ang nanay. Nabuyo ko naman ang nanay. Kinabukasan, isang gabi kung walang kuryente, ang ilaw na ginagamit ni Aling Belen ay 2 kandila. Samantala, kumakain ng ama at ina ni Casey. Kinuha ng malikot na bata ay 1 kandila at habang nagkakanta ng musical game. Casey? Casey! Baka ka nasunog? Baka yung umuwi sa puti ng apoy. Hindi naman. Hindi ko naman yung nilalapit sa katawan ko eh. Samantala, inay! Nagdiringas ang palo ko. Ang palo ko'y nagdiringas. Matuloy pala tatakbo ang nanay. Nakalahat ang tatay. Ang sabi ng bata. Kinabukasan, si Aling Belen ay may panauhin. Sila'y nagbabalitaan at biglang sumigaw si Titi. Inay! Naku po, inay! Naipit ako! Aray! Aray! Ano pong nangyari sa anak mo, Binang? Huwag kang magbahala. Yun ay ang piyang anak ko. Kung daman ay lagi niya akong binibili. At patuloy ng pagbabalitaan. Nang umalis ang panawin, Tisi? Tisi! Tisi! Nasaan ka? Kinatahan si Aling Belen na walang sumagot. Umakyat sa silid-sulugan at anak ko! Nang makita si Tisi na nakaipit sa malikot na bagitan ng 2 aparador. Siniyasat ng mabuti na ina kung anong kapinsalaan sa anak niyang malikot. Salamat sa Diyos at hindi ka nakilalan. Ang tagal, kung ako maipit. Kasi hindi ba ako agad nakita ni? Ikaw anak ang may sala. Kung dapat ay lagi mo akong binibiro, kung alam ko ba talagang maipit ka, ay kahit na rin na ang kausap ko, ay iiwanan ko upang ikaw ang sakluluhan. Ang paliwanag na nila. Ngayon ko po nalaman ang sama ng aking mga pagbibiro. Totoo nga pala, ang kasabihan, ang tao na laging nagbibiro ay hindi pinaniniwalaan kahit ang sinasabi ay katotohanan.